Former Senate President Senador Chis Escudero hindi ligtas sa Office of the Ombudsman. Sinabi na po ni Ombudsman Remulla ang mga ebidensya at pagsusuri sa posibleng kinalaman ni Escudero ay nandyan pa rin. At itutuloy nila ang kaso sa oras na matapos ang evaluation. Ang pagbabasihan ay ang sinabi ni Engineer Alcantara at ni Engineer Undersecretary Bernardo. Lalo na ho si Alcantara na nagsabing siya ay nagpadala ng daan-daang milyon. Okay? O ng milyon. Sa mga sangkot sa korupsyon. Hindi lang kay Escudero. Ayan po. So sa dami po ng mga dokumento, sa dami po ng mga pwedeng pagbasihan, lahat ito ay binubuo. Ito yung tinatawag na case build-up. Okay? Dahil ang paniniwala ni Ombudsman Remulla, ang budget na inaapruban ng Kongreso at Senado, hindi pwedeng hindi daw alam ng Senate President at ng House Speaker. So, huwag kayong magagalit mga Marcos loyalists sa mga statement na yan. Kasi independent body ang Ombudsman. Kasi may mga Marcos loyalists nagagalit pag nababanggit si Romualdez. Huwag niyong ipagtanggol ang katulad ni Romualdez. Ang kailangan niya humarap sa anumang klase ng investigasyon, then siya ang magdepensa sa kanyang sarili. Alam po kasi huwag niyo kalimutan, si Remulla ay dating congressman. Ako ay dating reporter sa Kongreso ng 10 taon. Alam ko rin po ang proseso dyan. Hindi ka magiging chairman ng isang komite kung hindi ka malapit sa speaker. Hindi maaaproban ang budget kung walang alam ang speaker. Sa Kongreso, sa Senado, ganun din. Hindi ka maitatalaga niyan kung hindi alam ng Senate President kung sino ang chairman ng komite. At hindi rin ma-aproban ng budget hanggat walang approval at alam ng Senate President. Kaya sila yan. Di ba inamin na nga ni Escudero na siya nagpunta sa Kongreso ng mga panahong yon at binabantayan dun sa small committee na nakita yung picture at video, hindi nga siya nakapag-deny kung mabutit may picture. Di ba? So yun po yun. At alam ni Remulla. Alam ni Ombudsman Remulla kung paano ginagawa ang budget dahil siya ay dating mambabatas. Kaya yung kanya sinasabing hindi pwedeng ma-aproban ang budget, insertion at kung ano man ang ginawa sa budget, hindi pwedeng hindi alam ng Senate President at ng House Speaker. Kaya yan ang sabihin nating kamalasan na rin ng mga politikong sangkot dito sa anomalya. Kasi hindi nyo pwedeng palusutan ng ombudsman dahil dati nyong kasamahan. Hindi lang abogado yan, mambabatas yan. Tapos dati pang gobernador. Tapos dating sekretary ng DOJ. Eh paano mo paiikutan yan? Eh pagdating sa paggawa ng budget, alam niya. Alam niya in aid of legislation. Alam niya yung proseso sa Kongreso at Senado. Paano ka mabigyan ng posisyon. Paano ka maghawak ng posisyon. May proseso. Alam yan. At totoo naman, ang budget ay dadaan sa kamay ng Kongreso at Senado. Ang pinali niyan ay sa chairman ng komite at Speaker of the House at Senate President at chairman ng Finance Committee. Kaya si Escudero at Romualdez ay hindi ligtas. Talagang pananagutin niya ng ombudsman. Dahil base dun sa nangyaring insertion, unprogram, ghost project, at kung ano pang mga anomalya, sabi talaga sila. Pero dahil sila sinasabit, may pagkakataon naman silang ipagtanggol ang kailang sarili. Kaya dapat humarap. Kung yung mapapansin si Escudero, sobrang tahimik kayo. Dati no, lalos araw-araw may press conference. Laging tumutula sa press conference. Akala mo Makatang Bulakenyo, pero taga Sorsogon. Mula nung pumutok itong mga balitang ito, wala na. Hindi mo na matinig ni Anino, hindi mo makita si Escudero. Parang ayaw na magsalita. Dahil nga ho, marami siyang problema sa pamilya at problema ho dito sa scam na ito. Si Speaker naman, dating Speaker, ayan, naimbitahan na ho ng ICI pero hindi kumpleto.
babalik siya at ipagpapatuloy ang pagtatanong sa kanya. Ayan, ano inyong masasabi niyan? Eto naman ang isa pang, ayaw talaga, ugali talaga ng presidente yan. Sabi Singson, hindi pinapansin ni Pangulong Marcos. Ano man ang sinasabi nito, hindi pinapatulan. Ang pumapatol lang kay Chavit Singson at yung ibang mga bumabati ko sa gobyerno ay si Jose Castro. Kasi naman ang trabaho niya. Siya yung tagapagtanggol ng Malacanang. Pero si Pangulo mismo, personal, hindi siya pumapatol. Hindi niya ibinababa ang level. Kasi kung inyong papansin niya, sinasabi ni Singson, PBBM, mag-resign ka na. PBBM, sangkot ka sa korupsyon. Lahat ganun. Pero hindi siya pinapansin ng presidente. At palagi ko, tama lang yun. Hayaan natin magsalita yung tawag dito. Yun na nga. Si Castro. Kung paano niya ipagtatanggol yan. Aba, may bago na palang chairman ang Ethics Committee sa Senado. Si JB Ejercito. Kala ko si Robin Padilla ito. Pinalitan. So si JB Ejercito, senador, ang bagong chairman ng Ethics Committee. Bay, maraming imbestigahan dito. Di ba yung Ethics Committee, mayroong reklamong tinanggap galing doon sa isang abogado laban kay Senador Escudero. Yung 15 billion project dun sa Sorsogon. Tapos meron ding yung mga DTSA reklamo laban kay Yuntiveros tungkol naman dun sa issue ni Kibuloy. Di ba? Sino ba? Pero pa yatang ibang mga senador na may mga kaso sa Ethics Committee. Anyway, so good luck, Senador Escudero. Ikaw ang pinagkatiwalaan. Ang trabaho ng Ethics Committee, ikaw ang didisiplina. Ikaw ang magpapalaala. Ikaw rin ang mag-rekomendang magtanggal sa mga pasaway na senador. Para sa Kongreso, ganoon din. Ang controversial naman sa Kongreso ay si Congressman Kiko Barsaga ng Cavite. Patong-patong na yung reklamo sa Ethics Committee kasi parang namang hindi normal ang mga sinasabi nito. Parang hindi congressman. Parang hindi mambabatas mula sa ika-4 na distrito ng Cavite. Ewan ko kung alam ng mga taga-Cavite yan. Yung mga pinagagagawa ni Congressman Barsaga. Kaya ikinahihiya siya ng mga congressman katulad ni Congressman Puno, Deputy Speaker. Siya yung complainant niya sa kaso. So, yan o. Buhay ang mga committees at mga balitang nangyayari sa ating kapaligiran. Pero ganun pa man, tayo po'y manatiling magbabantay. Ang ayaw lang ng ating mga topic ay yung mga anti-Marcos kasi gusto nila, yung topic nila ang gawin ko o masunod. Hindi pwede tayong diktahan. Kung ano ang totoo, yun ang pag-uusapan natin. Pag sablay kayo, sablay kayo. Pag tama kayo, tama kayo. Pero mukhang wala naman kayong tama. Kasi ang ang plano ay pang-aagaw sa kapangyarihan. Wala ko talagang gagawin katinuan yan. Dahil atat na ibalik sa kanila yung kapangyarihan at salapit. Walang sasama dyan, kayo-kayo lang yan. Wala nga kayong agenda kung paano tutugunan ang korupsyon, paano tutugunan ang problema sa ekonomiya, national security, internal security, West Philippine Sea issue, problema ng edukasyon, problema ng kahirapan, lahat, health, kalikasan, wala. Wala kang madidinig sa DDS kung anong programa nila. Isa lang ang programa nila. Tanggalin si Marcos, ilagay si Sara. Ay kayo lang yun. Kaya nga walang sasama sa inyo eh.